Okay, nung 1660 po hanggang 1672, merong isang Baptist preacher po. Ang pangalan niya John Bunyan. Hinuli siya, nakulong siya. Ang kaso po niya dahil nilabag po niya ang isang conventicle act doon sa Inglaterra. Nung panahon po kasi nila, ipinagbabawal po doon sa England ang magturo sa labas ng simbahan ng Church of England. Nakilala po natin ngayon bilang Anglican Church. Tama po ba? So, nung araw, pinagbabawal po ang magkaroon ng pagtuturo o pagbabahagi ng salita ng Panginoon na labas doon sa Church of England. Dahil doon, nakulong po si John Bunyan at sabing gano'n, ng mga nag-aaral ng church history, hindi talaga yung gawa ng reliyon, kundi gawa yon ng kaaway po natin. At ginamit niya yung reliyon. Kinasangkapan niya yung reliyon para mapigil at mapatahimik si John Bunyan. Ang hindi po na anticipate ng kaaway, ng Diablo, nung ipinakulong po niya si John Bunyan sa loob ng 12 taon, nung mga panahon po naman yun, nasulat niya yung kanyang dakilang nobela na kung tawagin po natin ay Pilgrim's Progress. Sino po nakakaalam noon? Kwento po ito ng isang lalaki na ang pangalan ay Kristiyano at pagkatapos sa tulong ni Mr. Evangelist, ay naglakbay siya mula doon sa City of Destruction papuntang Celestial City. Napakarami niyang dinaanang pagsubok doon sa kanyang journey. Napadaan siya sa isang Vanity Fair kung saan nakilala niya si Mr. Worldly, si Mr. Legalist, si Mr. Formalist, nandoon din. At naroon din pati si Mr. Hypocrisy. Pero sa lahat ng ito, nagkaroon din siya ng mga taong makakatulong pa sa kanya, mga kaibigan, kagaya ni Mr. Goodwill. At pagkatapos, merong dalawang dalaga doon, ang pangalan si Fighty at si Charity na nakatulong din po sa kanya. Okay? Ang nakasama po naman niya doon sa kanyang journey ay si Faithful at saka si Hopeful, papunta doon sa Celestial City. Habang naglalakbay po sila, ay nakulong po sila sa isang kastilyo na ang tawag ay Doubting Castle. Ang nakatira po doon, isang higante, ang pangalan po niya si Despair. At ito yung nagpahirap sa kanila habang nakakulungan sila ng kastilyong yon. At nung panahon na parang nawawala na yung loob nila, nang nawawala na sila ng pag-asa na makakalabas pa sila mula sa Castle of Doubt o sa Doubting Castle, sa kanya naalala na meron palang susi sa bulsa niya, ang pangalan Promise. Yung susing yon, kayang magbukas ng anumang pintuan, okay, na tawag dito, doon sa kinalalagyan po nila. At pagkatapos nga po noon, ginamit niya yung susi, yung promise na yon para mabuksan yung kanyang kulungan hanggang makarating sila doon sa kanilang destination sa Celestial City. Alam natin yung part 2 naman noon, yung patungkol sa kanyang may bahay naman si Kristiyana. Tama? Okay. Pero hindi na po natin ikukwento masyado ng mahaba. Okay. So bakit po natin sinasabi ito? Bakit po natin kinukwento ito sa inyo? Okay. Muli balikan po natin yung kwentong yun o yung nobelang yun na isulat ni John Bunyan habang nakakulong siya. Okay? Sa piitan, dun sa Bedford Jail sa Inglaterra. Sa pumpong ito kasi, yung pag-aaral po natin, ay may kinalaman din po, dun sa panulat at sa kulungan. At yung titulo po ng pag-aaral natin sa hapong ito, tinawag po natin siya na, slide please. Tinawag po natin siyang no holds barred. Okay? Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muli maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin para makapag-aral ng salita mo. Dalangin po namin, Panginoon, yung wisdom na nanggagaling sa iyo at hayaan mong maintindihan po namin, maunawaan namin kung ano po yung gusto mong sabihin sa amin, yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin. At sa pangalan nga po ni Jesus, Lord God, hindi lamang ito mamalagi sa isipan namin, kundi maging bahagi po ng buhay po namin. Muli, Lord, kinikilala po namin, God, na wala kaming magagawa, maliban na lamang kasama namin kayo. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan po ni Jesus. Amen po. Amen. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Okay, no holds barred. Ang teksto po natin makikita sa Philippians 1, pero ang babasahin lamang natin ay yung verse 21. At ganito po ang sinasabi. Ang sabi,
For to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Now, para maintindihan po natin ano po ang kahulugan ng pararilang ito, ng praise na ito, ibig po natin paghiwa-hiwalayin yung mga salita bago po natin bigyan ng definisyon. No holds barred. To understand the meaning of the praise besides the description given by the professional wrestling, kasi yung salitang yan, kinuha ko po, nanggaling po talaga ito originally sa professional wrestling. Sila nagpauso noon. Where this expression originated, let us define these combined words separately. Bigyan po natin ng definisyon, yung pararilang ito, o yung saknong na ito, na magkahiwalay. Una, yung salitang hold. Anong ibig sabihin nito? It means to keep under restraint or detain. In other words, o sa ibang salita, detention, pag sinabi nating hold. Now, ano naman yung bar? Ang bar, nangahulugan po ito to prevent or prohibit someone from doing something and from going somewhere. Sabing gano'n, nangahulugan ito ng pagbabawal o pagpigil sa isa na gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin at pumunta doon sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Okay? So, ang ibig sabihin, therefore, thus, no holds barred simply means no detention can prevent one from doing something and going somewhere. Tama? Ang no holds barred daw ay nangangahulugan na walang detensyon o walang kulungan na makapipigil para gawin ng isa ang mga bagay na gusto niya at pumunta siya sa mga lugar na nais po niyang puntahan. Tama po ba? Hello? Amen. So purihin po ang Panginoon. Welcome back kay Ate Maura. Amen. Now, if you're going to study, kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan, makikita po natin, mababasa po natin, na yung aklat po ng Pilipos, sinulat po ito ni Pablo sa kanyang first imprisonment dun sa Rome. Tama? Sa pagitan ng mga 60 AD hanggang 62 AD, habang nakakulong si Pablo, naisulat po niya yung aklat ng Pilipos. Okay? So as we could see here, sa verse 21, Paul was already seeing his death as the probable outcome of this. Okay? Doon sa verse 21, yung binasa po natin kanina, ang mamatay ay pakinabang kay Kristo. Ipinapakita po lamang nito na natatanaw na ni Pablo yung kanyang kamatayan, yung probable outcome ng kanyang pagkakakulong. Tama po ba? At alam po natin sa kasaysayan kung papaanong namatay si Pablo. Tama? Si Emperor Nero mismo ang nag-utos para putulan ng ulo si Pablo. Kung maalala po ninyo, nung hinuli po si Pablo, nangatiwiran siya na isa siyang Romano. Okay? At dahil Roman citizen siya, meron siyang karapatan para humarap doon sa hari. Dalhin niyo ako sa hari, sabi niya. Nangyari naman yun, Ayon sa kanyang naisin, ayon sa kanyang kalooban, pinagkaloob ng Panginoon sa kanya yon. At yung hari mismo, yung emperador mismo, si Nero mismo, ang nagpapatay, ang nagpapugot ng ulo kay Pablo. Kasi dignified kind of execution kasi sa kanila, bilang Romano, yung pagputol ng ulo, kaysa doon sa pagpapako sa krus. Tama? Yung parusa kasi ng crucifixion ay barbaric para sa kanila at ginagawad lamang yon sa mga non-Roman citizen, sa mga kriminal at hindi mga Romano. Pero dahil si Pablo, Romano, at ninais niyang iharap yung kanyang kaso hanggang doon sa katas-taasan, hanggang sa emperador, ang nangyari, si Nero mismo ang nagpapugot ng kanyang ulo. Nasusundan po natin? Hello? Now, for me to live is Christ. Tama? Sabi natin kanina. And to die is gain. It's a very striking words from prison wall or from prison cell. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang ay isang markadong mga salita. Okay? Mula doon sa kulungan. Nagpapakita lamang po ito, this only shows that even prison wall or even prison cell wasn't able to hold Paul. Ipinapakita lamang na kahit na yung kulungan, hindi siya kaya o hindi kayang pigilan si Pablo. Nasusundan po ba natin? Okay. So, sabi nilang gano'n, prison could not hold Paul from the following. Ano-ano po yung mga bagay na yon? Una, from his pen. Makikita natin yun sa verses 1 at gayon din sa verse 7. Basahin po natin ang verse 1. Dito po ang mabasa natin. Sabi,
It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. And whether I am in chains, take notice ano po yung word I am in chains. Okay? Or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. So makikita po natin sa talatang ito, yung indikasyon that Paul wrote his message for Philippians in prison. Na sinulat ni Pablo yung kanyang mensahe para doon sa mga taga-Pilipos, para doon sa mga taga-Pilipay, habang siya ay nakakulong. Okay? Nagkakaisa po yung mga Biblia Scholar, na talaga namang irrepressible si Pablo, wala makapipigil kay Paul. At lagi siyang sakit ng ulo para sa dyablo. Amen po ba? Amen po ba? Tayo po ba, sakit din po ba tayo ng ulo ng dyablo o tayo nagbibigay ng ngiti sa kaniya? Sa mga ginagawa po natin, bilang mga Kristiyano. So, sabi nila, lock him up overnight and he converts his jailor. Mabasa po natin yun sa Acts 16, 25 to 34. Okay, kung alam po ninyo, kung familiar kayo, minsan naglalakad sila Pablo doon sa Pilipos, sa Pilipay, at pagkatapos merong sumusunod sa kanila na isang batang manghuhula. Tama ba? Yung batang manghuhula nito, merong espiritu na nag-work sa kanya na nagpapakita ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sunod siya ng sunod kala Pablo at kay Silas, yung mga unang misyonero na pinadala ng Panginoon sa mga hintil. At pagkatapos sinasabi nila, ito yung mga lingkod ng Most High God. Paulit-ulit yon. Bawat oras, bawat araw, lagi siyang sumusunod kala Pablo, tsaka kay Silas, hanggang siguro napika na si Pablo. At pagkatapos sinaway po niya yung espiritu na kumakase o sumasanib doon sa batang babae. Pinalayas niya yun. So nawalan ng power yung batang babae para makapanghula. Okay? At nung malaman nyo ng kanyang mga amo, kasi alipin yung babae, pinagkakitaan siya ng kanyang mga Panginoon, ng kanyang amo. Nung malaman yun ng kanyang amo, pinakulong nila si Pablo at si Silas. At di ba, isang gabi, habang nakakulong sila, sabing gano'n ng Biblia, ay kumakanta ng himno si Paul at si Silas. At pagkatapos na nalagin sila. Ano nangyari pagkatapos nun? Hello? Sa pagkakatanda ninyo sa kwento, ang sabing gano'n, natanggal, napatid yung kanilang mga tinakala, pagkatapos yung mga pintuan, yung mga rehas doon sa kanilang kulungan, lahat yun napangbuksan. Tama? Automatiko, ibig sabihin. Greek, automate, Kusa siyang nagbukas, kusang napatid yung mga chain ng dalawang lingkod ng Panginoon. Nung malimpungatan, yung jailor, papatayin niya sana yung kanyang sarili, tama ba? Hello? Kasi sa kanila, meron silang mandato bilang jail guard, nabantayan yung kanilang mga preso. At pagkatapos, life for life yon. Tama? They should guard their prisoner, with their lives. Tama ba? Ibig sabihin, kung makawala yung preso sa kanilang pangangalaga, papalitan yon ng sarili nilang buhay. Kaya papatayin niya sana yung kanyang sarili. Pero pinigilan siya ni Pablo. Sabi ni Pablo, wag mong gawin yan, nandito kami. At pagkatapos sabi ng jailer, ano yung pwede kong gawin para maligtas ako? Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, maliligtas ka kasama ang iyong sambahayan, ang iyong pamilya. At kapag binasa pa natin yung kwento, patuloy makikita natin pati yung pamilya ng jailor, ng jail guard, ay nakinig sa mensahe ni Pablo ng pagliligtas ni Kristo. Tama po ba? At pagkatapos, yung kanyang buong pamilya, nagpabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoon. So ano po uli yun? Sabi, lock him up overnight and he converts his jailor. Pangalawa, letter B, lose him and he turns the world upside down. Kapag pinalaya mo naman siya, sabing ganun, babaligtarin niya yung sanlibutan sa paghahanap ng mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon para ihatid sila sa pananampalataya sa Diyos. Tama? Kailangan walang stone left unturned. Dapat lahat yan butat latin. Nasusundan po ba natin? So ganoon. Ganoon ang personalidad ni Pablo at uri ng paglilingkod na meron siya para sa ating Panginoon. Okay? Pag pinakawalan mo siya, babaligtarin niya talaga yung
yung sanlibutan para lamang maipangaral yung salita ng Panginoon, yung mensahe ng kaligtasan, no? The message of salvation. Nasusundan po ba natin? Amen. Palakpakan nga po natin sandali yung Panginoon. Letter C, sabi, kill him and you promote him to glory. Makikita natin yun sa talatang 23 ng ating teksto sa Philippians 1:23. Nagkaroon ng dilema si Pablo no? Kasi gusto niyang manatili para makapiling pa yung mga taga-Pilipos para ipangaral pa ang salita ng Panginoon. Pero sa isang banda, gusto na rin niya magpaalam na. Sabi niya ganun sa sulat niya dahil parang mas maluwalhati pa, na iwanan niya yung buhay na ito at sumama na sa piling ng ating Panginoon. Nasusundan po ba natin? Kill him and you promote him to glory. Kaya walang mapagpipilian talaga. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kay Paul. Pero sa lahat po ng pagkakamali, but all of the mistakes that the devil made in dealing with Paul, sabing ganon, was when he imprisoned him. Sa lahat ng pagkakamali na ginawa ng diablo, sa pag-deal niya kay Pablo, ay nung ipakulong niya po ito. Kagaya rin naman ng ating intro kanina patungkol kay John Bunyan. Tama po ba? For in prison, sabing ganon, he sharpened his pen. Tinalasan niya yung kanyang panulat. And out of his cell came out Ephesians, Colossians, Philemon, in this letter to the Philippians. Tama po ba? 4 na mabibigat na mga epistola, were pen na isulat. At mula po noon ay naging pahirap. Para kay, kanino? Para kay Satanas. Para doon sa diablo. Have been flagging Satan ever since. Kagaya nga po nung sinasabi ni Edward Leeton. Ano po ang sabi niya? Sabi po niya, beneath the rule of man entirely great, the pen is mightier than the sword. Sabi niya ganon, sa lahat ng mga dakila na pamumuno ng tao, sa ilalim nito, ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa sa tabak. Tama ba? Hello? Okay, si Edward Leeton po, isa po siyang English politician, isa rin siyang playwright. Sumusulat siya ng mga play, doon sa Inglaterra, who coined this phrase, doon sa kanyang play about Cardinal Richelieu noong 1839, which became best known since then for this line. Nakilala yung play na yon, yung Cardinal Richelieu noong 1839 dahil sa linyang yan. The pen is mightier than the sword. At alam ko po na alam din po ninyo yung linyang yan. Tama ba? Meron po bang hindi nakakaalam ng line na yan, ng phrase na yan? Parang lahat tayo, alam natin yan. Napag-aralan din natin yan nung nag-aaral pa tayo sa eskwela. At naalala ko noon, merong movie yung Batman 1, 1989 yata yun. Hindi ko alam kung buhay na sino ba ito? Noong 1989, merong Batman, si Jack Nicholson bilang Joker, nagsabi niyan, the pen is mightier than the sword. Pagkatapos, sinibat niya ng kanyang pluma, ng kanyang ballpen, yung guard. Hello, nasusundan po ba natin? Amen. Mas makapangyarihan ang panulat kaysa saan? Kaysa sa tabak. Kaysa sa espada. Amen. Anong ibig sabihin nun? For writing could beat and win the people even without a single stroke of force. Sapagkat sa panulat, kaya nating talunin at kaya nating mapanalunan yung mga tao. Tama po ba? Kahit wala po tayong ini-exert na lakas o effort. Amen? At lahat ng iyon sa magitan po lamang ng panulat. Kaya nating ipanalo yung ating mga argumento. Si Paul Simon po at si Art Garfunkel, kinategorize po nila yung sulat na ito ng mga apostol at ng mga propeta bilang sound of silence. As a sound of silence. Kailan nangyari yon? When they sang that, the words of the prophets are written in the subway walls and tenement hall. Tama ba? It whispered the sound of silence. Parang alam na alam ni Ate Maura Siguro palagi ito sa karaoke.
Okay? Ano yung ibig sabihin po niya ng linya niya? Yung linya na yan, na bahagi ng kanta. Bakit siya naging sound of silence? Yung mga sulat ng mga apostol, tsaka yung sulat ng mga propeta. Dahil nakasulat na sila doon sa mga subway, pati sa mga tenement hall. Tama? At hindi na kinakailangan magsalita pa yung mga ngaral. Nababasa na yun ng mga taong dumadaan doon sa subway. Araw-araw sumasakay ng tren sa subway yung mga tao, halimbawa sa Amerika. At lahat ng sumasakay sa tren na yun, doon sa subway, nababasa yung mga linya na yan. Tama? Di ba minsan nakakapanood tayo, no? Yung mga those people who live ascetic life, di ba? Minsan meron silang mga karton na tinatay sa kanilang katawan, nakasulat yung mga verses ng Biblia. Hindi yun nagsasalita. Ano yung ginagawa nila? Lakad lang yun ng lakad. Tama? At pagkatapos, lahat na nakakakita sa kanila, nababasa yung mga bersikulo na nakasulat sa paligid ng karton na ginawa nilang damit ng kanilang katawan. Nasusundan po ba natin? Kaya sound of silence. Pakitagalog nga po yon. Yung sound of silence. Tunog ng katahimikan. Okay? Ibig sabihin, pwede pala nating may pangaral yung salita ng Panginoon nang hindi tayo nagsasalita. Ano lamang ang kailangan natin? Gamit lamang yung pluma. Gamit lamang ang pinsel. Gamit lamang yung panulat at pwede mo nang iparating sa iba yung mensahe, ng pagliligtas ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Meaning, the word is preached even without an ounce of words of utterance or even without a single shout ever heard. Okay? Ang salita raw ay pwede nating ipangaral kahit walang, kahit katiting na timbang o ng lakas, ng pagsasalita, ng utterance po natin. At kahit walang single shout, kahit walang isa man lang boses na maririnig, pwede nating ipangaral yung salita ng ating Panginoon sa magitan ng panulat. Naalala ko, nung bumabiyahe pa ako, dati kasi, meron po bang nagbabarko sa atin? Noong araw kasi parang ang bagal ng communication Okay, parang isang buwan minsan bago kami makatanggap ng sulat galing sa aming mga pamilya. Okay? Kasi ang nangyayari, kapag hindi po convenient yung puerto, yung port, inconvenient po yung port, hindi pinapadala ng company yung mga sulat ng miyembro ng pamilya. Kasi pagka minsan hindi rin nakakarating dun sa crew Binubuksan, may mga, dun sa mga, sa mga puertong, hindi na tayo magbabanggit ng mga lugar, pero sa mga puerto na inconveniente talaga, may mga taong ganon. Binubuksan nila yung sulat sa pag-aakalang meron silang makukuha mula doon. Kaya kapag ganon, nagtatagal talaga, bagal dumating ng communication. Kaya kapag napapadaan kami sa mga malapit sa Pangpang, nakapila na kami kay Spark, doon sa aming radio operator, para tumawag doon sa radio telephone. Ano pa dati? Yung over, alam niyo yon? Hello ma, kamusta ka na? Over. Magsasalita naman siya. Kasi hindi kayo pwede magsabay sa radio telephone Hindi kayo magkakaintindihan, Hindi kanya maririnig, hindi mo rin siya maririnig. Okay, so gano'n, At para matanggal yung bagot, ang ginagawa ko noon, lalo na nung nakasakay ako sa MV anniversary, pangalawang barko ko yun Mahaba yun. Parang 240 plus yung kanyang haba, meters, Ay, lumakad na ako. Saan ba ako? Ayan. Parang 200, o parang almost 250 na meters, yung haba ng barko. Parang kapag merong 1 kilometro, hatiin mo yung sa apat, yung ika-apat na bahagi, ganun kahaba yung barko namin. Naalala ko dati kapag nandoon kami sa crew lounge, kung kaya sa bridge, okay? Kapag yung merong swell, merong malaking alon, pagkatapos bumitin yung barko namin, kala mo mabali, gumaganon, sumasayaw. Kapag malakas mo yung alon, kahit malayo yun. Pagampas ng alon doon sa may prowa, sa unahan ng barko, aabot yun hanggang doon sa accommodation, hanggang doon sa bridge, kung saan naroon yung kapitan namin at naroon yung mga bantay. Nasusundan po ba ninyo? So, ganito po nangyari, para matanggal yung pagkainip, ang ginagawa ko noon, kapag duty ako ng gabi, minsan kasi duty ako ng 8 to 12, kung kaya naman minsan 12 to 4,
Pagkatapos mag-duty, doon sa crew lounge po namin, ganito rin, meron siyang drums, meron siyang gitara, okay, pagkatapos meron siyang bar, pagkatapos meron siyang malaking whiteboard. Doon nagsusulat yung kapitan o kung sino mang opisyal kapag meron kami mga meetings, bukod doon sa mga bulletin board na pinopost yung yung mga napag-usapan o yung mga kalatas. Pero kapag aktual na pagmi-meeting, sinusulat niya doon sa whiteboard. Ang ginagawa ko noon, pagkatapos ko mag-duty, yung mga recollection ko, yung mga preacher story na naalala ko, yung mga bersikulo, okay, na tumatak sa akin, at naituro ko na rin, okay, isinusulat ko yun doon. Sinusulat ko yung bersikulo, pagkatapos yung mga, ginagawan ko siya ng parang mga short commentary. At pagkatapos, yung mga komentaryong yon, anong tawag dito? Ikukunik ko ngayon siya, yung significance noon para sa amin. Gabi-gabi ginagawa ko yun. Okay? At hindi lamang yun nangyari doon. Dahil nung bago akong Kristiyano, naalala ko, ganun din ang ginagawa ko eh. Okay? Siguro mga 18, nakakilala ako sa Panginoon, mga 19 years old ako. Tinatype ko, gamit yung makinilya pa noon. Hindi ako bumibili ng mga, bumibili rin ako ng mga tawag dito, yung mga tracts na pinamimigay. Pero para dun sa mga kakilala ko talaga, sa mga kaibigan ko, ng mga kamag-anak namin, at dun sa mga barkada, talagang tinatype ko ng makinilya, yung mga nababasa ko. Pero syempre, sa sarili mo ng termino, sa sarili mo ng lingwahe, pagkatapos sinasamaryo mo ngayon yun. Nasusundan po ba ninyo? Yun talaga ang ginagawa ko. Yun ang gift mo eh. Tama? Ini-explore mo yun. At pagkatapos po nun, pinamimigay ko yung kopya dun sa mga kakilala ko. Yun ang ministry ko. Dahil dati, nung bago ako sa Panginoon, meron akong, anong tawag dito? Soul-winning, gift. Naalala ko dati, yung simbahan po namin, in linggo-linggo, hindi yun nawawala ng bisita. At karamihan sa mga bisita po namin, ako po yung nag-aya. Ganun po ang nangyayari noon. At pagkatapos kasi, ang nangyari, kapag bumibisita ako sa mga taong ito, sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, parang lahat yata ng kamag-anak ko, nadala ko sa simbahan eh. Okay? Maliban na lang dun sa talagang matigas yung puso, saan ako? Ayun, kapag binibisita ko, pinapalo, halimbawa, kaya ini-invite sila sa simbahan, may mga pagkakataon kasing nakakasabay ka, hindi mo maiwasan yun Yung mga nag-iikot din, yung mga naka-true be nice, yung I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Alam niyo yun? Yung mga talagang mga nakapolo sila, mga disente. At kapag kausap mo sila, ang uhusay nila. Parang napag-aralan na nila kung ano yung sasabihin nila. Parang yung sagot mo, meron din kagad silang sagot. Pag nagsalita sila, parang inaral na nila kung ano yung sasabihin mo. Talagang train sila para sa bagay na yon. Ano po yung pwede mong gawin kapag ganon? Ano po pwede natin gawin? Kasi ang mangyayari nun, hindi mo may paglalaban yung faith mo doon sa taong inaanyayahan mo. At baka salit na madala mo siya sa pananampalataya sa Panginoon, madala pa siya ng ibang tao doon sa kanilang simbahan at sa paniniwala nila. Tama ba? Para maiwasan yun, alam po ninyo, napilitan ako talaga na mag-aral ng sarili ko. Okay? Hindi masama yun, yung mamuhunan ka. Ibig sabihin, at talagang, kung gusto mong matuto, hindi mo kailangan mag-Bible school eh. Tama? Ibig sabihin, ang Espiritu ng Panginoon sumasa atin namang lahat, yung kanyang karunungan. Basta't alam mo lamang kung ano yung doktrina mo, okay? Pwede mo yung matutunan. Kaya ang una kong ginawa nun, talaga bumibili ako ng mga libro, inaaral ko yon. Pati yung mga counterfeit, inaaral ko yon. Okay? Para meron akong sagot. Kapag meron akong nakaharap at nakausap, na iba yung pananampalataya nila doon sa paniniwala na meron tayo. Ang ibig kong sabihin, hindi natin kinakailangan na magsalita pa para may pangaral yung salita ng Panginoon. Okay? Basta marunong ka lamang sumulat. Tama? Pwede mong ipahayag. Okay? Yung pananampalataya mo doon sa iba. Tama ba? At itong huli, nung nagkaroon ng pandemic, nakita ko, paano ko magagamit, Paano? Sayang naman kung manatili lang ako sa bahay at pagkatapos, wala pa akong simbahang inahati na noong mga panahon na yan, umalis ako doon sa simbahan bago ako napunta
dito sa Christ Builders Ministry. So paano yun kapag dumating yung Panginoon? Di ba lahat noon, nung panahon na yun, parang takot na takot no? Tama ba? Parang anumang oras darating na yung Panginoon, yun ang pakiramdam natin noon. Paano yun? At pagkatapos tatanungin niya ako, ano yung ginawa mo? No? Ano yung ginawa mo dun sa bagay na binigay ko sa iyo? Alam naman sabihin ko, Lord, binaon ko. Tama? Alam po ninyo, dun pumasok na yung social media. Okay? Sabi kong ganun sa sarili ko, pwede kong magamit yung social media para ipahayag yung pananampalataya at ma-share ito sa iba. Tama ba? Kaya since then, mula 2020 hanggang ngayon, paminsan-minsan nagsusulat pa rin ako hanggang ngayon Nagpo-post ako sa social media ng mga kwento, ng mga aral, Kristiyano na meron po tayo. Tama? Dahil hindi lamang mga kakilala mo yung maabot noon, pati yung mga hindi kakilala, naabot din po nito. At kapag na-post mo na yon, it will be memorial. Hindi na yung mawawala. Hanggang merong Facebook, mamatay ka man, yung darating pa mga henerasyon, mabasa pa rin nila yon. Kagaya ng mga sinesearch natin sa Google, tama ba? Hello? At noon natutuwa ako dahil during pandemic talaga, makikita mo yung mga likes, makikita mo talaga yung mga views, makikita mo rin, no? Tawag dito, yung mga share kung ilan. Kasi parang ang lahat nasa bahay lang, wala silang ginagawa, kundi mag-cellphone. At nababasa ng iba. Hindi lamang na makakilala mo, yung sinishare mo sa magitan through social media. Amen ba? Nababasa nila yun. Bagamat ngayon, parang matamlay na, no? Kasi inuulit ko na lang din, nire-repost ko na lang dahil napansin ko, after pandemic, dumalang na rin yung parang nagla-like, dumalang na rin yung nag-share, nawawala na isa-isa, no? Pero malaman mo pa rin meron nagbabasa. Paano mo malalaman yon? Pumunta ka roon sa people you may know. Makikita mo yung pangalan ng mga tao roon na hindi mo naman kilala, wala kayong common friend. Pero bakit sila nilalabas ng Facebook? Dahil one way or another, pwede lang binubuksan yung account mo at binabasa yung mga post mo. Tama? Hello? Ibig sabihin, meron pa rin mga taong nagbabasa kahit hindi sila pumindot ng buton ng like doon sa mga sinishare mo. Tama? Kaya tayo pwede rin po natin gamitin, pwede rin po natin gawin yung bagay na yon. Na itatanong po natin sa inyo ngayon. Slide please. Question. From today's perspective, do you think it's okay to shout out your faith in social media? Sa pananaw po ba natin, sa panahon ngayon, palagay niyo po ba na okay lang na i-shout out natin, pagsigawan natin yung ating pananampalataya sa social media? Or do you think that it's just deception from the enemy? O panlilin lang lamang ito ng kaaway for you to brag in some form, para magyabang ka sa ibang anyo o sa ibang forma and be tied up with your gadgets at para matali ka na doon sa iyong telepono o doon sa iyong gadget. Ano pong palagay ninyo? Tanong po tayo, Siguro sa youth po natin, magtanong tayo kay Ramiro. Ramiro, anong tingin mo doon sa talog natin? Sa pananaw ba natin sa mga panahong ito, iniisip pa rin ba natin na yung mag-shoutout tayo sa social media ay isang pandaraya lamang ng ating kaaway para in some form or in some way ay makapagyabang tayo ng mga nalalaman natin at matali tayo doon sa gadget na meron tayo? Ano sa palagay mo?
Amen. Para sa kanya, hindi masama yung bagay na yun. Dahil sa pamamagitan nun, na ipapakilala mo no, kung sino ka bilang Kristiyano at naipapakita mo sa kanila kung anong pananampalataya na meron ka. Tama? Para naman doon sa hindi masyadong bata. Yan, magtanong din tayo. Si Pastora, yan, paborito ko to eh. Oo. Para sa iyo. So para sa iyo, Pastora, paraan lang din ba ito ng kaaway natin para in, in, in some other way, ay makapagyabang tayo dun sa social media? Dun sa mga natutunan mo, paniniwala mo. Depende sa intensyon. Okay? Okay. Tama po yan. Tama po yan. Patungkol din po naman dun sa mga, sa mga hindi nakakaintindi at sabi nga ni Pastora, nang bubuli dun sa social media, hindi po naman yun ang bibilangin mo eh. Tama? Hindi mo bibilangin yung hindi naniniwala. Ang bibilangin mo ron, yung nakikita mo talagang nagbabasa. Makikita mo yung nagtatagal sila dun sa people you may know eh. Tama? Kapag nawala na yon, yung mga taong yon, yung pangalan nila, ibig sabihin tumigil na sila sa pagbubuklat ng account mo. Nasusundan po ba natin? Ang bibilangin mo, yung mga naniniwala doon sa binabahagi mo. Hindi doon sa mga hindi naniniwala. So, ang sagot po natin, no. Okay? Why? For even Paul, use every means available to share the good news just to reach and save some at least. Mabasa natin yun sa 1 Corinthians 9:22. Kahit si Pablo, ginagamit niya ang lahat ng kaparaanan na available, para ibahagi ang magandang balita, para lamang maabot niya kahit ilan, hindi lahat ilan, to save some, at least, ang sabing ganon. At kapag sinabi po natin every means, when we say every means in our today's context, this includes today's gadgets, where the power to share and spread the word is in our fingertips. Ngayon, napakadali na lang eh. Okay? Hindi mo ngayon pwedeng ikatwiran na hindi ako marunong magsalita. No? Ang kailangan mo lang gawin, magsulat at pagkatapos isang pindot lamang doon sa share. May babahagi mo na yung salita ng Panginoon sa mas maraming audience. Pagka minsan hindi nakikita natin yung kahalagahan noon. Pero halimbawa, kagaya nito, ilan tayo naririto ngayon, nagtuturo ako. Yun lang ang makakarinig. Pero sa oras na sinare mo na yon sa social media, magdodoble yung bilang na yon. Mas dumadami yung naabot po natin. Nasusundan po ba natin? So dahil po dito, ay naniniwala po ako personally na hindi po talaga masama na gamitin yung social media. Hindi yan naging available para lamang sa wala. At kung ginagagamit yan, ng mga hindi mananampalataya, tayo ang masigit na may karapatan na gamitin. Di ba? Yung bagay na yon. Ang sabi ng Biblia, every good and perfect gift is from Bob. Hello? Naalala ninyo yung bago pa lang yung cellphone, takot na takot tayong gumamit? Ayaw natin gumamit noon eh. Tama? Sanay tayo doon sa telepono, yung iniikot yung dial. Yung pinipindot, yung mga buton.
Nung nauso yung cellphone, ayaw natin nung una. Kagaya rin ng Bible sa cellphone natin, parang ayaw pa rin natin hanggang ngayon. Pero ang totoo, no, kung babalik tayo sa kasaysayan, nasa mga papyrus slip lang naman yung mga kasulatan. Bago siya na i-bookbind. Ano kaya yung iniisip ng mga sumusulat sa papyrus slip doon sa mga gumagamit ng Biblia na naka-bookbind? Di ba pareho din naman natin ngayon? Ang totoo kasi, hindi naman importante kung saan nakasulat yun. Ang importante doon, yung titik mismo, yung laman. Biblia pa rin yun. Ang iniiwasan lamang natin sa paggamit ng cellphone, kasi yung isipan natin natatangay doon sa ibang mga application. Nasusundan po ba ninyo? Pero walang masama na magbasa tayo ng Biblia sa magitan ng ating telepono. Available ito ngayon eh. Hello? At yun ang mas convenient. Kaya nila binukbahin yung ginawang, anong tawag ito? Ginawang codex, yung mga, anong tawag doon, yung naka-roll dati? Yung mga scroll. Dati kayo, nakasa-scroll yung Biblia. Pag binabasa nila yan sa sinagoga, talagang hinihila nilang ganon. Pero pagkatapos nun, dumating yung pagkakataon na kinodex na yun, ng mga panahon na ng mga Romano. Tama po ba? Mga Codex Vaticanos, mga ganon, Sinaiticus, ginawa na nilang libro. Hello? Hindi importante yung anyo kung saan nakasulat yung salita ng Panginoon. Dahil ang importante ay yung salita ng Panginoon mismo. Ang iniiwasan lamang natin, kaya minsan meron tayong pastor na maririnig, na gusto pa rin nila, prepared pa rin nila na nagbabasa tayo ng Biblia, doon mismo sa mga libro at hindi sa phone, ang dahilan, kapag hawak natin yung phone, hindi maiwasan na pupunta tayo sa ibang aplikasyon. Nagbabasa ka ng Bible, maya-maya konti, merong nag-notification, no? Uy, sino yun? Teka, crush ko to. Buksan mo muna sandali. Babasahin mo muna yon. At pag nabasa mo na yon, mag-scroll ka na ron. Hindi mo napansin na wala ka na roon sa binabasa mo, no? Hindi mo na alam kung nasaan ka sa binabasa mong bahagi ng banal na kasulatan. Pero muli, hindi po masama iyon. Isipin na lamang ninyo, it will be time immemorial eh. Maalala yun sa lahat ng panahon. Kahit patay ka na, yung sinulat mo, na inilagay mo doon hanggang merong Facebook. Kung sinare mo pa siya sa YouTube, sa Google, o kahit saan, makakabasa yun. Kapag merong nag-search ng kapareho ng, anong tawag dito, ng paksa o ng talakayin na isinare mo. Nasusundan po ba natin? Hello? Di ba ang layunin naman natin, may bahagi yung salita ng Panginoon? Tama ba? Hello? Anong ibig sa atin sabihin doon? So being not good in speaking as long as you can write is now no excuse. Hindi na pwedeng maging dahilan yung bagay na yon. Ano po yung punto? Here from Paul's experience, from our examples, it is evident that sharing of the word is not limited inside the church. Hindi po limitado ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa loob ng simbahan. It cannot be confined even by the prison wall. Hindi rin siya pwedeng ikulong ng piitan. For the Word of God could reach people through Through pen and writing. Kagaya ni Pablo, kahit nakakulong siya, hindi siya napigilan ng kulungan para maibahagi niya ang salita ng Panginoon sa magitan ng Sa magitan ng kanyang panulat. Amen ba? Hello? From his pen. Palakpakan nga po natin sandali ang Panginoon. Pangalawa, from his prayer. Mabasa natin yun sa verses 9 to 11. Ganito ang sinasabi, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Dali po sumisikip yung dibdib ko Okay. Hindi ko pala napindot, Ayun po yun, yung binasa ko, verses 9 to 11. Sabi nila ganun, letter A. In fall in his first visit, dun sa Philippi, he prayed open doors. Makikita natin yun sa Acts 16:9. Okay, tama ba?
12:25 hanggang 26. Doon kasi sa 9, nakita ni Pablo na merong taong kumakaway sa kanya sa Macedonia. At nakita niya yung oportunidad na yon. Pumunta siya sa Macedonia hanggang makarating sila doon sa verse 12, nakarating sila hanggang sa Pilipos, hanggang sa Pilipay. Isang syudad doon sa Macedonia. Tama ba? At doon nagsimulang mangaral sila Pablo. Pero kagaya nga po ng sinasabi natin kanina, nagkaroon po ng kaguluhan dahil sa ginawa nilang pagpapalaya doon sa alipin, no, na nanguhula mula doon sa masamang espiritu. So nangyari, pinakulong si Silas at saka si Pablo. Doon sa 25 at sa 26, ano nangyari doon? Doon mababasa po natin na nananalangin at kumakanta nga ng himno sila Pablo. Ano nangyari doon? Nanalangin sila na mabuksan. Okay, hindi lamang yung piitan, kundi yung oportunidad doon sa Pilipos kung saan siya tinawag para ipangaral yung salita ng Diyos. Tama? Nabuksan yung piitan, kagaya ng sinasabi natin kanina. Yun yung kanyang panalangin at yun ang tinugon ng ating Panginoon nung pagkakataon na yon. But here, Paul in this letter, he prayed that love, knowledge, and righteousness to be released from these open doors. Sa pagkakataon po namang ito, sa sulat niya doon sa mga taga-Pilipos, tapos na yung kanyang ministeryo sa Pilipos, nakaalis na po siya, at habang nakakulong nga po si Pablo, sinulat niya yung sulat na ito. At pagkatapos ang kanyang panalangin, na yung pag-ibig, kaalaman, katuwiran, ay maging malaya, mula doon sa mga bukas na pintuan. Bakit? Bakit yun yung panalangin ni Pablo? Mabasa po natin sa verse 27 tsaka sa 4:2. Because there was a danger from a party or divisive spirit. Merong divisive spirit na nagumagala doon sa may Pilipos at sinusubukan nito na sirain yung samahan ng mga Kristiyano sa simbahan o sa iglesia ng Pilipos. Okay? At makikita po natin yun sa verse 27. Basahin po natin. Ganitong sinasabi, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit. Take note, the word one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Okay, dito pinapaalalahanan sila at ina-advise sila ni Pablo na dapat manindigan sila sa isang espiritu at magsama-sama sila, na iisa sa isang pananampalataya. Dahil meron nga pong dividing spirit o divisive spirit o party spirit na naroroon sa Pilipos nung pagkakataon na yon. At pinapatunayan po yun, dun sa 4:2. Makikita po natin yon. Wait po talagang sumisikip yung dibdib ko Sa Porto, ganito po mababasa natin. I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind. Dapat magkaroon sila ng isang isipan, in the Lord, ang sabi ni Pablo. Mga co-workers ni Paul ito doon sa Pilipay. Kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, nung pumunta sila Pablo doon sa Pilipay, ang unang-unang mga naging convert doon sa mga taga-Pilipos, sino po? Si Lydia, tsaka yung mga kasama po niya mga kababaihan. Ang ibig sabihin ng unang-unang mga leader ng simbahan sa Pilipos ay mga kababaihan. Okay? At ito, nung ginagawa ni Pablo yung sulat na ito, gusto niyang magkaisa. Yung mga leader ng simbahan, sila Judea at saka si Syntyche. Dahil meron nga pong merong divisive spirit na kumikilos o gumagalaw sa simbahan doon sa Pilipos. Tama, nasusundan po ba natin? Amen. Sa 3:2, tama ba ako? Sa 4:2, ganito po mabasa natin. Tama, 4:2. Okay. So, alam ni Pablo, that love understand. Love is considerate. Tama po ba? It admires differences and unifies. Kaya ang panalangin ni Pablo, he prayed that love, unang-una, knowledge kasama,
and righteousness to be released from these or from those offenders. Yun ang kanyang panalangin dito. Okay? Pangalawa, because there was a danger from Judaizer influence, no? Merong mga Hudyo na miyembro ng Judaismo na nakakilala rin sa Panginoon. Kaya lamang hindi nila maiwan, no, yung kanilang paniniwalang luma patungkol dun sa Lumang Testamento, no, sa kautusan. Tama po ba? Because there was a danger from Judaizer influence from perfectionism through false humility and obedience. Makikita natin yun sa verse 28 pagkatapos doon sa 3, 2, and the following verses. Okay, sa verse 28, ano pong sinasabi? Sabi ganito, without being frightened in any way by those who oppose you. Merong kumukontra doon sa pananampalatayang meron sila. Tama po? At doon sa 3:2, nilinaw yun ni Pablo, o nilinaw yun sa sulat ni Pablo, kung ano ang pagkakakilala nito. Ang sabing ganon, watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Kanino tumutukoy yun? Yung mutilators of the flesh. Doon sa mga Hudyo. Tama? Doon sa mga pagtutuli. Susundan po ba natin? Di ba kapag tinutuli kahit yung mga baby, merong bahagi, no, ng kanilang ari na ginugupit, kung kaya tinatanggal mula doon. Ano po ba ninyo? Kaya ang tawag sa kanila, mutilator of the flesh. Okay? So yun ang problemang kinakaharap ngayon ng simbahan sa may Pilipos. Naniniwala sila na ang kaligtasan ay nanggagaling, no, sa ganang biyaya ng ating Panginoon. Pero merong grupo na nagsasabi na kinakailangan, hindi yun sapat, kinakailangan nyo pa rin sundin yung mga kautusan ni Moses sa Lumang Testamento, sa lumang tipan. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Hello? Amen. So, anong nakikita natin dito? Paul prayed for knowledge in order for Philippians to discern what is best for them, to distinguish revealed truth from conceived truth by the Judaizers group. Ano yung pagkakaiba ng conceived truth doon sa may revealed truth? Sige nga po. Ano yung revealed truth? Yung kapahayagan, yung kapahayagan ng katotohanan, yun ang revealed truth. Ano naman yung conceived truth? Yun yung pagkaintindi naman natin doon sa nahayag na katotohanan, no? At dahil pagkaintindi natin yun, galing yun sa tao, kasi yung revealed truth, galing yun sa revelation ng Diyos. Pero yung conceived truth, ito yung inakala nating tama ayon sa pagkaunawa natin doon sa revelation ng Panginoon. Kaya minsan magkakaiba-iba tayo kahit pare-pareho tayong Kristiyano, tama? Magkaiba tayo ng interpretasyon sa isang bagay na pinapahayag sa atin ng Panginoon. Ang gusto ni Pablo, ma-distinguish natin yung bagay na yon. Hindi lamang dahil naniniwala tayo na ito ang tama, dapat importante ding malaman natin na ito ba talaga yung kapahayagan ng Panginoon para saan? Para sa atin. Amen po ba? Amen. Paul wanted for the Philippians to receive the righteousness from the Lord and not from the law based on Jewish understanding. Makikita natin yun sa verse 11. Ang gusto ni Pablo para sa mga taga-Pilipos ay matanggap nila yung katuwiran na galing mismo sa ating Panginoon at hindi galing sa batas base sa pagkaunawa ng mga Hudyo. And this will be only possible inside his cell through Through prayer. Hindi niya pwedeng puntahan yung mga taga-Pilipos para sabihin yung mga bagay na yon, yung advice na yon. Pero pwede niyang gawin yon sa magitan ng panalangin habang nakakulong si Pablo. Yun lamang yung pwede niya kasing gawin ng mga pagkakataon na iyon. Okay? Our point here is that in whatever circumstances we are into, even in situation that we are restricted from doing God's business personally, we can still operate in other way like Paul by getting down, By getting down our knees and pray. Sa puntong ito, sinasabi po natin, sa anumang sirkumstansya na kinarooban o kinakapapalooban po natin, sa anumang sitwasyon na meron po tayo na naglilimita para magawa po natin ang gawain ng Panginoon, meron pa rin tayong pwedeng gawin. Halimbawa, dun sa youth, hindi ka nakasali kanina, di ba, kapatid?
pwede ka pa rin manalangin para sa kanila. Sila'y nagtatrabaho, ikaw naman nakaupo ka, pero nananalangin ka na magtagumpay yung gawain na yon. Amen ba? So, hindi malilimitahan yung ating mga panalangin. Kagaya nga ng sabi ni Sid Lovaxer, Sid Lovaxer once said, this is young Australian theologian, sabi niya, men may scorn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our our prayer. Pwede raw basura ng tao yung ating mga apila. Pwede nilang tanggihan yung ating mensahe. At pwede nilang kontrahin yung ating mga argumento. Tama po ba? At pagkatapos, hamakin yung ating mga pagkatao. Pero wala silang magagawa. Laban saan? Laban sa ating panalangin. Halimbawa, may kausap ka, pagkatapos hindi na maganda yung sinasabi sa iyo ng tao. Kung makikipagsabayan ka pa, pwede ka pa niyang kontrahin palalo. Tama? Pero kung nananalangin ka na tumahimik na siya, hindi naman niya alam yun, nananalangin ka eh. Kaya hindi niya pwedeng salagin yun. Hindi niya pwedeng kontrahin yung ating mga panalangin. Hindi kagaya ng ating mga personal na argumento. Amen ba? Alam po ninyo kung merong isang bagay na kinatatakutan, si Mary, Queen of Scots. Naging reyna po siya sa Scotland noong 1542 hanggang 1587. Contemporary po niya yung kanyang pinsan, si Queen Elizabeth, dun po naman sa Inglaterra noong mga panahon na yon. Tama? Si Queen Elizabeth, isang protestante. Kung alam po natin, noong mga panahon na yon, noong 1600, ito yung panahon na naisulat, yung King James Version. Tama po ba? Nasusundan po ba natin? Hello? Ang ibig sabihin, si Mary, Queen of Scots, ay isang Roman Catholic queen. Okay? Pero merong isang tao na kinatatakutan po niya. Alam niyo po kung sino yon? Si John Knox. Kilala niyo si John Knox? Yung founder ng Presbyterian Church. Sabi niya ganon, I fear the prayers of John Knox more than the army of 10,000 men. Higit siyang natatakot doon sa panalangin ni John Knox, kaysa doon sa napakaraming army na kalaban ng kanyang kaharian. Nasusundan po ba ninyo? Sa konseho kasi lagi sila nagbabangga, kinukontra ni John Knox yung mga gustong gawin ng reyna. Okay? Kasi magkatunggali nga sila noon ni Queen Elizabeth. At alam natin sa kasaysayan ay na-execute sa bandang huli si Mary, yung Queen of Scots. Naputulan din po siya ng ulo. Anong kahulugan nito para sa atin sa panahon po natin? Anong ibig sabihin? For prayer is like today's powerful weapon at our disposal. As described in one article, sabing ganon, it's like a guided missile that can be launched from anywhere on any face of the planet at any target. Para daw siyang isang guided missile, yung ating mga panalangin. At pwede mo siyang gawin kahit saan. Okay? Natatama, sigurado, doon sa target ng ating mga panalangin. Kung sumusubaybay kayo sa digmaang nangyayari ngayon sa Middle East, anong nangyari? Saan pinakakawalan? Saan nanggagaling yung mga Tomahawks? Nanggagaling doon sa USS Abraham Lincoln mula sa dagat. Meron din nanggagaling sa lupa, sa mga bases, yung mga missile po nila. At pagkatapos meron din nanggagaling sa himpapawid, sa magitan ng mga jet fighters ng IDF at saka ng Amerika. Tama po ba? Pwede mong pakawalan. Kahit sa CR ka, pwede kang manalangin kahit saan. Pwede mong pakawalan yun, pero tatama pa rin yun doon sa ina-address ng iyong panalangin. Para kasi siyang guided missile, meron siyang camera doon sa kanyang nose, anong tawag doon? Yung unahan kasi, nose heading ba tawag doon? Yung unahan kasi ng missile, may camera yun. Kung nanonood kayo ng TV, di ba, nakikita kung saan tatama yung missile. Kaya nga guided Accurate yun. Kapag kinuha mo na yung sinasabi ni Marcoleta na yun? Yung coordinates, okay, doon pupunta yung missile sa coordinate na yon. Nasusundan po ba natin? At nakikita nila yon dahil meron naman silang mga satellite. Nakikita nila kung ano ang coordinate, kung saan naroon yung kanilang mga kalaban. So walang magagawa roon, sa mga guided missile.
It's like a guided missile that can be launched from anywhere on the face of the planet at any target with the highest level of precision. It's unstoppable. So much so, when it's fired continuously. Nasusundan po ba natin? Para ding panalangin. Kasi yung guided missile na yan, pag pinawalan mo yan, kapag paunti-unti, nasasalag din eh. Tama? Pero kapag tuloy-tuloy yung pakawala, kaya ng ginagawa ng Iran, nahihirapan din yung Israel para salagin lahat eh. Nasusundan po ba natin? Gayon din yung panalangin. Kapag patuloy tayong nananalangin, kapag lagi tayong nananalangin, merong lulusot at lulusot doon na mapapakinggan talaga ng Panginoon. Okay? At walang magagawa ang Panginoon kundi sagutin at ibigay yung ating mga panalangin. Amen, Baron? Amen. Sabi nga sa Job 36, ano po? Verse 32, sabi nga noon, He fills His hand with lightning and commands it to strike the mark. Alam po ninyo, yung strike the mark na binabanggit diyan, galing yan sa Hebrew word na paga. Na ang ibig sabihin, o ang salitang ito, ginagamit din naman, para doon sa intercession, para sa pananalangin. Tama ba? Sa pamamagitan natin para sa ibang tao. Anong ibig sabihin ito? By analogy, sabing ganon, it pictures like whenever we pray for something, the Lord hands that something out and strike it to delivers it down for us. Ipinapakita nito parang inilalarawan niya na kapag nananalangin tayo ng isang bagay, kinukuha ng Panginoon yung bagay na yon. Hello? At pagkatapos, ibinibigay niya sa atin. Naalala ko nung kailan nagkukwento si Darlene, kasi si Darlene, yung bunso po namin, nag-OJT siya sa Laguna. Pagkatapos tuwang-tuwa siya, siguro first time experience, kasi marami naman sa umpin ganun sa Binondo. Meron daw silang nakainan doon, nabuhay yung mga isda sa aquarium. Tapos yung gusto mo, ituturo mo. Tapos uhulihin yun ng kusinero. Kapag malikot, pinapalo yun. Strike the mark nga, Pinapalo yun sa ulo pagkatapos uhulihin. Tapos iluluto, pagkatapos isi-serve sa lamesa mo. So ganoon yung analogy, pinapakita doon sa Job 36:32. Nasusundan po ba natin? Hello? Amen. Palakpakan nga po natin yung ating Panginoon. Okay lang ba na humaba ako ng konti? Pagbigyan nyo na ako, ha? Okay. Meron kasi akong naalalang kwento, Naalala ko, merong isang estudyante na Kristiyano, nag-aaral siya sa Manila, pagkatapos pinapadalan siya ng allowance galing sa probinsya. Isang araw na delay yung padala sa kanya. Wala siyang panggastos. At nung nakaraang araw, hindi na kumakain yung estudyanteng ito. Pagkatapos doon sa silid, sa itaas ng kanyang boarding house, nakatanaw siya doon sa may bintinaan. Doon sa kanyang bintana, katapat nito yung isang palengke. Nakita niya yung mga kargador na binubuhat, yung mga baboy, tsaka yung mga baka, yung mga malalaking bahagi ng baka, pinapasok doon sa palengke. Pagkatapos nung napatingin naman siya doon sa isang mas mababang bahay, na kapitbahay po nila, nakita naman niya yung kapitbahay po nila na nagbibilat ng mga daing doon sa bubungan. Gutom na yung estudyante. Hinihintay pa niya yung padala, darating pa ng Sabado. Hindi na siya kumain kahapon. Ang panalangin niya sa Panginoon, Lord, kahit yun na lang, kahit yung daing na lang. Alam po ninyo, tatayo pa lamang sana siya mula doon sa kanyang pagkakaupo sa bintanaan. May tumalon na pusa. Nagkagulatan silang dalawa, itapon ng pusa yung daing. Nasalon niya. Ayon sa inihingi ng estudyante, binigay yun ng Panginoon sa kanya. Tapos nagpasalamat yung estudyante, sabi niya, Lord, maraming salamat. Buti na lang, hindi ko hiningi yung baka, hindi ko alam paano sasaluhin. Buti na lang dahil yung hiningi niya, nasalon niya, Ay kung baka, paano yun? Dinalaganan siya. So gano'n, yung ibig nating sabihin sa bagay na yon. Pero paano kaya kung hindi tayo talaga marunong manalangin? Halimbawa, mga bago tayo sa pananampalatayang Kristiyano at hindi natin alam kung paano manalangin. O kung kaya naman hindi tayo articulate, kagaya ni Pastor, kapag sa larangan ng panalangin. Okay, ano yun? Katuwiran din ba yon? Kagaya ng katuwiran kanina na hindi ka naman marunong magsalita para ibahagi yung salita ng Diyos. Pwede rin po ba natin katuwiran sa Panginoon, Lord, hindi ako marunong mangusay manalangin. Yung paikot-ikot lang ako, pag manalangin, hindi ako nakakukuha ng tamang salita. Pwede ba yon? Bakit? Bakit hindi natin pwedeng katuwiran yon?
ang Panginoon. Okay. Alam po niyo, sabi ni Richard Sibbes, isang English na theologian naman po ito, isang Puritan ito, Ang sabi niya ganito, God can fix sense even out of a confused prayer. Ulitin po natin, God can fix sense even out of a confused prayer. Anong ibig sabihin nun? Kahit parang naguguluhan ka doon sa mga sinasabi mo, kahit ikaw mismo hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari. At yung mga kasama mo, hindi nila malaman at hindi ka nila maintindihan. Sa kabila noon, kaya pa rin makakuha ng Panginoon ng sense doon sa mga bagay na sinasabi mo na hindi nila maintindihan at hindi malaman ng mga kasama mo. Tama? Bakit? Dahil bago mo pa sabihin o itawag yung mga bagay na yon, alam na ng Panginoon kung ano yung gusto mong sabihin at ipanalangin. Kaya hindi natin pwedeng ikatuwiran, Lord, hindi ako pwedeng manalangin, hindi ako marunong manalangin. Okay. Pwede pa rin po nating gawin yon at makakakuha ng wisdom ang Panginoon kahit hindi yun maintindihan ng ibang tao. Amen po ba? Pangatlo, okay, talaga yata, ngayon yata talaga, Pastor, magiging 7 araw yata tayo bago matapos. Saan daw? From His purpose. Okay? Sa mga komentaryo, commentaries provide several purposes of the epistle. Nagbibigay sila ng maraming mga layunin, ng epistola o ng sulat ni Pablo. Kagaya sinasabi natin kanina, para pagkaisahin sila at para ma-warn sila na merong mga ibang tao na nakapasok sa kanila na handang guluhin sila. Tama? However, at this point, we're going to concentrate and take the primarily purpose of Paul's life. Ano pa yung pangunahing layunin ng buhay ni Pablo? Alam po ninyo, based on Romans 1:1, 15-20, and Galatians 1:15-16, among others, kasama na ang iba, it is clear that Paul's mission or purpose in life is to preach the gospel. Makikita natin yun sa verses 12-18. Okay? Ganito ang sinasabi. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole Phalas Guard and to everyone else that I am in chains for Christ. 14, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Sa verse 13, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preaches Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Tama? And because of this, ang sabi ni Pablo, I rejoice. Makikita natin, maraming mga mangangaral. Yung iba tama ang motibo, yung iba hindi tama ang motibo. Pero para kay Pablo, dahil yun ang layunin niya, may pangaral talaga yung salita ng Panginoon. Tama man o hindi tama yung motibo, yun ang spirit ni Pablo Ang importante sa kanya na ipapangaral yung salita ng ating Panginoon. Amin po ba? Nasusundan po ba natin? Dahil yun ang buhay niya, yun yung life mission niya, yung may pangaral, may preach, yung kalooban at kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Diyos. Nakikita po natin mula rito, from here we could see how Paul was focused in preaching the gospel. Okay? Of Christ. By all means, at any cost, kahit ano pang paraan, at kahit gaano pa yung halaga nito. And he's so proud about it. At nagagalak siya at nagyayabang siya para sa bagay na ito. Knowing that it is the power of God for salvation for both for both Jews and Gentiles. Makikita natin yung sa Romans 14:16. Basahin po natin. Anong sabi? I am obligated to the Greeks and non-Greeks, both to the wise and foolish. That is why I am so eager to preach the gospel, also to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God
that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, una sa mga Hudyo, at pagkatapos to the Gentile. Dito yung salitang power, na po, medyo bilisan na po natin, Dito yung salitang power na galing po sa wikang Grego na dunamis. Na ang kahulugan po nito ay dynamic power or ability. Tama? From which the English dynamite and dynamo were formed. Mula po sa salitang yon, dunamis, na nabuo yung mga English word kagaya ng dynamite at saka ng dynamo. Una, dynamite. Anong sabi rito? It is a powerful blasting explosive. Isa siyang pasabog. Amen ba? Hindi niyo po ba napapansin, may mga pagkakataon habang nakikinig kayo ng preaching ng salita ng Panginoon, lalo na kapag yung preaching, ay may kaugnayan sa inyo, ano po nangyayari? Hindi niyo ba nararamdaman ang perong mainit na parang sumasabog dun sa kalooban niyo? That is the power. Yun yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Para siyang dinamita. Merong sumasabog sa kaloob-looban natin. Tama? To make us realize kung ano yung mga bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Okay? Lalo na kapag yung preacher natin, bombastic, talaga naman, mararamdaman natin yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Letter B, sabing ganon, dynamo. Okay? A machine that converts mechanical energy into what? Into electricity. At kapag sinabi natin electricity, it is a consistent and usable power supply. Tama, consistent yon, kagaya ng mga ilaw na yan. Kung naalala ninyo nung araw, kapag brownout, kahit sa probinsya, di ba, merong Petromax, binubomba yun eh. Consistent ba yon? Maya-maya, hihina yung liwanag noon, bubombahin mo na naman. Parang araw yung mga Kristiyano, sabi nila, may mga narinig akong mga ngaral dati, sabi nila, yung mga Kristiyano daw parang Petromax, binubomba. Kapag Sunday, bubombahan yan ng salita ng Panginoon. Lalakas yan. Hallelujah! Praise the Lord! Kinalunisa, nagkaroon ng problema. Boom! Martes, boom! Miyerkules hanggang Friday, gumagapang na Pagdating uli ng linggo, bobombahan na naman, makakarinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Buhay na naman. Parang Petromax, kaya lang hindi siya consistent. Tama? Hindi kagaya ng elektrisidad, kagaya ng fluorescent lamp, yung binibigay niyang liwanag, ganyan, consistent siya, steady siya. Nasusundan po ba natin? At gayon yung salita ng ating Panginoon. Okay? Merong sumasabog sa kalooban po natin, merong nangungusap sa atin. At yung pangungusap na yon, consistent yon sa sinasabi niya para madala tayo sa paniniwala o pananampalataya natin sa ating Panginoon. Anong punto natin? Paul knew his purpose, and he pursued it constantly in explosive and dynamic way. Alam ni Pablo yung kanyang layunin at pinupursu niya yon, sinusundan niya yon. Consistent siya sa bagay na yon, in explosive and a dynamic way. As he preached the gospel in whatever circumstances he may be, whether he's out or in prison, whether he's out of prison or he is in prison. Nasusundan po ba natin? Now, anong gusto nitong sabihin sa atin? For us here today, do we really know exactly what purpose in life we have like Paul? Alam po ba natin kung ano pong layunin din natin? Tayong mga naririto ngayon sa buhay kagaya ni Pablo. At kung yung sagot po natin sa tanong na yon ay oo, if our answer is yes, sabing ganon, ang kasunod na tanong, are we doing and giving our best shots in fulfillment for whatever situation we're in like him? Ginagawa din po ba natin kagaya ni Pablo yung lahat na magagawa natin sa anumang sirkumstansya na meron tayo? Okay? Para maipangaral ang salita ng Panginoon at para maisakatuparan natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Hello? Ginagawa po ba natin? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa bagay na iyon. Pang-apat, from his prospect. Hindi siya mapigilan ng kulungan mula sa kanyang prospect. O yun sa mga bagay na tinatanaw niya, from what is looking forward. To die with great price in Christ. Tama ba? Doon sa verse 21, makikita natin yun. Sabi niya kasi, for me to live is Christ and to die is
gain. Ang mamatay ay pakinabang. Ipinapakita lamang nito, it shows here that Paul viewed life solely as an opportunity to serve and glorify Jesus. Tama? Nakikita ni Pablo ang kanyang buhay bilang isang pagkakataon para mapaglingkuran, para maluwalhati ang ating Panginoon. With expectation or perspective, of course, na merong pag-aasam at merong ekspektasyon. Tama ba? Na sa magitan ng kamatayan, he will receive what is in store for him in the presence of Christ as sin and his succeeding statement. May tinatanong siya. Tama? Kaya gayon na lamang yung ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoon dahil alam niya na pagkatapos ng buhay na ito, yung mga bagay na naipagkait sa Kanya sa buhay na ito ay maibibigay sa Kanya pagkatapos noon. Kasama ng ating Panginoon. Nasusundan po ba natin? Amen. At makikita natin yun sa sumunod na statement ni Pablo, kagaya ng Philippians 3:14. Anong sabi doon? I press on toward the goal to win the prize. Meron siyang goal, meron siyang ninanais na makamit, may sakatuparan, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen ba? Question. Okay, tanong. How many of us here who want to live in Christ? Sa pagkakataong ito, kapag tinanong kayo ngayon, sino sa atin kaya na naririto sa silid na ito ang handa tayong mabuhay para kay Kristo? Taas po ang kamay. Wow, ang dami. Ang sumunod na tanong, how many of us now who are ready to die for this? Sabi natin, handa tayong mabuhay para kay Kristo. Tama? Pero ang pangalawang tanong, sino naman sa atin ngayon na handa rin tayong mamatay para doon, yung mabuhay kay Kristo? Para kung mamatay tayo, ay pakinabang. Sino po yung handa? Handa tayong mamatay talaga ngayon? Para sa prinsipyong yon? Kanina, doon sa Dampalit, sabi nila ganun sa Dampalit, handa kami, pastor, pero wag muna ngayon. Alam po ninyo, naalala ko dati, yung tatay ko kasi nang matay siya, 46 lang Kasi drinker din yung tatay ko. Pagkatapos naging drug dependent ako nung araw, nung bata pa ako. Nung nakakilala ko sa Panginoon, habang lumalapit ako sa edad na yun, sabi ko, Lord, sana nagpasan ko yung tatay ko. Kasi in the back of my mind, alam ko na darating yung pagkakataon, sisingilin ka rin Kahit sabing tumigil ka na, tama, pag tumatanda ka, habang nagkakaedad, lalabas na yung mga sakit mo Para kasi yung goma yun na nabatak sa matagal na panahon. Pag bintawan mo yun, hindi na yun babalik sa dati, deform na yun. Tama, malutong na yun. At habang tumatagal yung panahon, rumurupok yun. Sabi ko, Lord, sana lagpasan ko yung tatay ko, kahit hanggang 60, payag na ako. Alam po ninyo, napag-isip-isip ko yun, sabi ko, 58 na ako, 2 taon na lang ako. Nalangin uli ako, sabi ko, Lord, pwede ba 70 na? Nasusundan po ba ninyo? Hello? Ano po yung gusto nating patunayan dito? It is evident from our responses sa mga pagtugon po natin that most people would like and willing to do the first half ng verse 21. Kahit handa silang gawin yung unang bahagi ng talatang 21, kakaunti lamang talaga yung handa para gawin yung next part, yung next 10 ng talata. At ano ang dahilan? And the reason maybe is that they don't have the kind of hope or expectation as Paul had. That in the event of death, they will gain heavenly prize in Christ. Kasi wala tayong nakikita Pero kay Pablo, malinaw na malinaw yung bagay na yun. Doon siya nakapokus Doon siya nakatingin sa prospect niyang yon. Tama ba? Masama ba yon? Yung mag-asam tayo na nasa dulo ng pagpapagal na ito, ay gagantipalaan tayo ng ating Panginoon? Hindi, tama? Siya yung nangako noon Tama? Walang sundalo na naglilingkod sa kanyang bayan, sa kanyang sariling gastusin. Sinusuportahan yun ng gobyerno. Walang magsasaka na nagtatanim ng butil, na hindi umasa isang araw, aanihin din niya yon. Tama?
Hello, nasusundan po ba natin? Amen. So, ganon. Hindi masama yung bagay na yun. Ano po? Ang totoo, nakaka-fire up yun, no, ng motibasyon po natin para lalo tayong magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam na alam ni Pablo, Paul knew very well that to be witness for Christ means to be martyred for His sake. Alam ni Pablo na kapag naging saksi ka ni Kristo, ang kahinatan talaga noon ay mamamatay ka rin para sa Kanya. Malinaw yon sa Acts 1:8. Anong sabi sa Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Anong kaugnayan nito sa sinasabi natin? Sabing ganon, here the word witnesses is from the Greek martyres. Yung salitang mga saksi yan ang galing sa wikang Grego na martyres. Tama? Plural form ito ng martus. Nang ibig sabihin, literally, ano daw? Martyr. Ang ibig sabihin, for you to be a witness, dapat handa ka ring mamatay para sa bagay na yun. At malinaw yun kay Pablo. Hello? At alam din niya, malinaw din yun sa kanya, na kapag nangyari man yung bagay na yun, papalitan ng Panginoon yung mga bagay na nawala sa kanya, sa paglilingkod. Amen po ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Sa punto pong ito, Paul already anticipating with excitement the end result of all this imprisonment. Nakikita na ni Pablo sa puntong ito, at iniintay niya na yung bagay na yon na may pagkasabik yung magiging resulta lang kanyang pagkakakulong. That is for him to be martyred, na mamamatay siya sa pangalan ng ating Panginoon. And that no holds could bar him to receive what is looking forward to or to have his prospect. At sa bagay na yon, walang piitan na pwedeng pumigil sa kanya para matanggap niya yung nilulook forward niya o yung kanyang prospect sa mga paglilingkod na ginagawa niya para sa ating Panginoon. Okay? Again, sabing ganon, for us here today, after learning yung examples from the life of Paul, palagay po ba ninyo, do you think that we are now ready to say naman, with certainty and excitement like him, that for me, to live is Christ, and to die is gain? Pagkatapos nating marinig, pagkatapos po nating matutunan o malaman yung mga halimbawa po ni Pablo, sa punto po bang ito, handa na rin po ba tayong sabihin natin, kagaya ng sinabi niya, para sa akin, for me, to live is Christ, and to die is gain? Handa na po ba tayong sabihin yon? Hindi yung half part lang ng verse, kundi yung whole. Okay, praise ng versikulo 21. To live is Christ, and to die is gain. Handa na po ba tayo? Amen. Purihin po ang Panginoon sa bagay na yon. Okay? Ang totoo, kayo lang din naman talaga yung pwedeng sumagot ng tanong na yon. Panglima, huling punto. Okay? From his pulpit or message, na makikita natin yon sa verse 27 in the following. Anong sabi sa 27? Ang sabi ganito, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Okay, dito makikita po natin sa mensahe ni Pablo that Paul encouraged the Philippians for the following. Ano po yung mga bagay na yon? Una, to stand firm. Doon sa verse 27, letter B, o sa ikalawang bahagi ng talatang 27. Ang sabi, I will know that you stand firm in the one Spirit. At this note, Paul encouraged the Philippians that whenever there's an opposition, kagaya na makikita natin sa verse 28, to take their stand. Manindigan tayo, kung kailan merong mga oposisyon. And this is the same with us who have been rich and now is reading this letter. At gayon din ang mensahe pa rin ng sulat na ito, para din naman sa atin sa pagkakataong ito na inabot na ng kasulatan na isinulat ni Pablo at na makakabasa ngayon sa pagkakataong ito. Remember, kaya sinasabi natin kanina, yung sulat tumatagal yan Tama?
Tumatagal yun. At kahit patay na si Pablo, hanggang ngayon yung mga sulat niya, binabasa pa rin natin hanggang ngayon. At nakikinabang pa rin natin sa mga sulat na ito ni Pablo. Amen? Nasusundan po ba natin? Amen. So, gayon din ang sinasabi ni Pablo ng sulat na ito sa atin sa pagkakataong ito. Pangalawa, to be united as one. Makikita natin pa rin, doon pa rin sa verse 27, letter B. Sabing ganon, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Alam po ninyo, sabing ganon, at time that there's a divisive spirit, Paul teaches us here not to be persuaded and be moved apart. Tinuturuan po tayo ni Pablo, sa sulat niya, na huwag tayong magpadala at huwag tayong magkabahabahagi. But be together in one spirit. Instead, sa halip daw, magkaisa tayo sa isang espiritu. For it is not the man, actually, that we are dealing with, but a spirit that is trying to divide us by casting doubts and intrigues among ourselves. Ang totoo kasi, hindi naman talaga yung tao, hindi dinidil natin kapag merong dividing spirit sa isang simbahan. Tama ba? Kapag merong party spirit. Ang dinidil po natin dito ay yung espiritu mismo na sinusubukan na hatiin. Okay? Yung sambahayan ng Diyos sa pagtatanim ng mga pagdududa at ng mga intriga, okay, sa ating kalagitnaan. At yun, yung pinapangaral dito ni Pablo sa kanyang pulpito sa magitan ng kanyang panulat. Therefore, before doing anything that would hurt the body or even just a part of it, bago raw po tayo na gumawa ng mga bagay na makakasakit sa katawan o kahit sa bahagi nito, yung mga bagay na masasaktan, halimbawa yung simbahan o kahit sa isa lamang na miyembro. Before accusing anyone of something, sabing ganon, Paul was alluding us in this letter to be united. Nire-refer tayo, dinadala tayo ni Pablo sa sulat niyang ito para pagkaisahin po tayo. Renouncing not the man, but the party spirit. Tama ba? Ang dinidil po natin, espiritu, hindi yung tao. Kaya dapat ang nire-renounce po natin, ang nire-reject po natin ay yung espiritu at hindi yung tao mismo. Nasusundan po ba natin? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo? As what the Lord Jesus Christ told in the gospel, we have to remember that a house divided against itself cannot cannot stand. So anong dapat gawin? So, be united as one. Pangatlo, tapos na po tayo, pagpaumanhin. Okay. Pangatlo, to be strong against opposition. Makikita natin yun sa verse 28. Sabing ganon, without being frightened in any way by those who oppose you, doon sa kumukontra sa inyo. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God, sabing ganon. Dito po, muli yung salitang frightened, galing sa wikang Grego. And it refers to being startled like a horse. Kapag natataranta yung kabayo doon sa digmaan, kapag nakarinig ng putok, pagkatapos nataranta yung mga kabayo, ganon yung salitang ginamit dito para sa salitang frightened. So Paul calls us here for steadiness. Kaya ang panawagan po ni Pablo dito, ay maging kalmado lamang tayo. Okay? Maging settle lamang tayo, rather to take a chaotic move or action that may lead to further disorganization. Dapat kalmado lang po tayo, kaysa na gumawa tayo ng mga bagay na lalo pang magdudulot ng mas malaki pang kaguluhan ng disorganization. Ano ang punto? At this point, Paul encouraged all, not only the Philippians, to stand firm in unity and to be fearless against opposition. I-encourage si Pablo dito ang lahat, hindi lamang yung mga taga-Pilipos, na manindigan po tayo para sa pagkakaisa at wag tayong matakot na labanan po yung opposition. Amen?
explaining that unwavering courage, pinapaliwanag niya yung hindi natitinag na kalakasan ng loob ay galing sa Diyos, confirming our salvation. Pinagtitibay nito yung ating kaligtasan, in that we could be used to bring our opponents down for their own destruction. Na magagamit din po naman natin yung lakas na binibigay ng Panginoon na nagpapatunay ng ating kaligtasan para talunin po natin yung mga ibang kaisipan ng ating mga ng kaaway. In particular, yung pinag-uusapan po natin dito, yung mga party spirit. Okay? Hello, nasusundan po ba natin? Para sa kanilang sariling paggawasak o distraksyon. For conclusion, in the Acts of the Apostles, we see how Paul seems so accustomed in preaching the gospel, also for a long sermon. No? Doon sa mga gawa ng mga apostol, sabi kasi nila yung iba, yung Acts daw, gawa raw ng mga apostol. Yung iba naman sinasabi, gawain ng banal na espiritu sa magitan ng mga apostol. Okay? Tanong man, po? In the Acts of the Apostles, we see how Paul seems so accustomed in preaching. Makikita natin siya doon sa mga gawa na nangangaral siya sa mga sinagoga, sa mga lecture hall. No? Kagaya ng lecture hall ni Tiranos, halos 3 taon siya nangangaral doon. Maging sa mga marketplace, sa mga palengke, nangangaral din po si Pablo. Mababasa natin yun. Nung naroon siya sa Athena o sa Athens, sa Agora, nangangaral po siya doon sa mga palengke. Also for a long sermon. Accustomed doon si Pablo. At patunay doon yung Acts 20:7-12. Ano nangyari doon? Sa Acts 20:7-12, nangangaral si Pablo maghapon. Pagkatapos yung bata, yung binata, anong pangalan niya? Si Eutico. Nakatulog sa haba ng preaching ni Pablo. Pero sana huwag kayong matulog ngayon, Nahulog. Inantok sa haba ng preaching ni Pablo. Ganun mangaral si Pablo, Okay? Isang patotoo, isang testamento na nagpapakita ng debosyon ni Pablo, para sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya at ng kaligtasan kahit saan man siya naroroon. Here in prison, sabing ganon, daw? We see him how he used letters or correspondence for his preaching and long messages. Tama? To reach the people. Nagamit niya yung panulat, yung correspondence para sa kanyang pangangaral at para sa mga mahabang mensahe. To reach the people. Paul wrote 13 epistles. Sumulat siya ng 13 mga epistola, mga 3 sulat. Okay? 4 of which, 4 doon, sinulat niya, saan daw? Nung siya ay nakakulong. Discussing almost every subject that Christians should know. Dinidiscuss niya o tinatalakay niya ang lahat at iba't ibang mga paksa na kinakailangang malaman ng mga Kristiyano. Truly, there's no holds could bar him. Tunay na walang piitan na pwedeng magkulong sa kanya in pursuit to his calling. Tama? Para masunod niya yung pagtawag sa kanya from his pen. Ano raw? Prayer. Sabay-sabay nga po tayo. Okay. Truly, there's no holds could bar him in pursuit to his calling from his pen, prayer, purpose, prospect, and pulpit. Okay? Today, sa pagkakataong ito, sa hapong ito, isa na lang, please. Slide, please. Ayaw na, napagod na rin, Sa haba ng sir. Ay, nang tumakbo. Nakatulog. Hindi ko malaman kung nakatulog yung monitor o yung natutulog. Okay. Today, yung prayer po natin for every one of us, for us to have the kind of faith and courage that Paul had, for us to be able to pursue our calling in sharing the gospel, para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao na pwede naman nating abutin. Tama, in our own capacity. Tama po ba? Anong sabi sa huli? With no holds barred. At para sa bagay na yon,
walang sinuman, walang kulungan, walang piitan, kagaya ng kay Pablo, na maaring makapigil sa atin. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. To God be the glory.